For today's video, ako nga pala si Mon Motovlog, ang MC Taxi Rider News sa Karsada. Nandito ako ngayon sa kahabaan ng EDSA papunta sa Caloocan dahil may pasahero akong nakuha sa Taft Avenue sa Pasay City. Alam nyo ba itong EDSA na dinadaanan ko ngayon ay Poway, sa lahat ng lugar na kung saan gusto mong pumunta or maghatid ng mga pasahero. Dito mo rin mararanasan ang maipit sa traffic pagdating ng rush hour pag uwian na ng mga tao. Ganon talaga pag ikaw ay naipit sa traffic, kailangan mo lang magtiyaga at magmaneho ng ligtas. Alam nyo ba na halos araw-araw ako dumadaan sa kahabaan ng EDSA, kung saan sa isang araw ay 10 beses ko ito dinadaanan kapag maghahatid ng mga pasahero sa buong Metro Manila. Kaya mas pinili ko magbiyahe sa gabi dahil walang traffic pagdating ng madaling araw dahil solo ko ang kahabaan ng EDSA or kahit saan dito sa Metro Manila paggabi ang aking biyahe bilang MC Taxi Rider. Ang hirap lang kasi sa umaga or sa tanghali pag ako ay bumibiyahe ay madalas akong naiipit sa traffic at sobrang init ng sikat ng araw at langhap mo ang usok ng sasakyan at marami pang mga sasakyan na biglang kabig sa kaliwa or sa kanan, lalo na yung mga jeep na bigla na lang hihinto sa gitna kung minsan ay biglang kakabig, kahit wala itong pakialam sa mga ibang motorista. Kaya nga dito sa Metro Manila, napag-aaralan ko ang mga galawan ng mga sasakyan na para bang kaya kong basahin ang isip nila kung sila ba ay liliko, hihinto, lilipat ng linya, mag-U-turn, kakabig pa kanan or pakaliwa. Kaya ako sanay na ako sa galawan ng mga motorista. Wag lang sa mga kamote driver na hindi mo kayang basahin ang isip nila. Sa mga nagtatanong kung meron pa daw bang NCAP sa kahabaan ng EDSA, ay tanong meron po, lalo na pag dumaan kayo sa bus lane. Pero kung mapera ka at mayaman ka, pwedeng-pwede ka dumaan ng bus lane. Alam nyo ba pag nag-apply kayo bilang MC Taxi Rider ng Metro Manila ay magiging bihasa na kayo sa buong Metro Manila dahil paulit-ulit lang naman din ang inyong pupuntahan pag kayo ay maghahatid ng mga pasahero. Kagaya ko na paulit-ulit na lang din ang aking mga pinupuntahan. Sa mga baguhang rider ng Metro Manila, pag-aralan nyo muna ang iba't ibang lugar, lalo yung C5 Kalayaan at sa may dulo ng Taguig. Karamihan kasi mga bagong rider ay hindi pa nila kabisado ang lugar kahit gumagamit pa sila ng Google Map dahil marami akong nakikita na nakakapasok sila sa expressway or skyway. Alam nyo ba ang MC Taxi Rider ay buwis buhay din sa karsada? At ito rin ang pinakapeligrong hanap buhay sa karsada na maaaring masangkot sa aksidente, ma-hold up sa gabi, makalanghap ng usok ng sasakyan, matinding init ng araw, at maulanan, mapaaway at murahin ng ibang customer na akala mo binili na nila ang pagkatao mo. Lahat ng yan ay naranasan din ng ibang rider. Payo ko lang sa mga kapwa ko rider, mag-iingat. Palagi sa karsada maging alerto sa mga pasahero, lalo na sa gabi pag lalaki ang sakay mo at alangin ang lugar at meron itong kahina-hinalang gagawin ay wag munang ituloy. Pwede mong i-cancel at magdahilan sa customer na hindi mo kayang maghatid sa liblib na lugar. Tulad na lang sa kapwa rider natin na naghatid sa Caloocan at sinaksak ng ice pick. At yung isa naman ay pinagbabaril sa Cavite na nakuha lang niya sa Tondo, Maynila. Akala kasi ng mga kriminal pag nang hold up sila at nakapatay sila, akala nila maibabalik pa ba nila ang buhay ng tao, lalo na't marangal ang hanap buhay na lumalaban ng patas ang mga rider. Isipin nila may pamilya silang inuuwian. Nakita nyo naman sa balita kung gaano kahalaga ng buhay ng tao. Kung mapapanood nyo sa Jessica Soho ang balita, mag-isip sana ang mga kriminal bago kayo gumawa ng kasalanan. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa ating lahat. Ride safe po and God bless po sa ating lahat.